Yan, binago ko na. Pangalan ko Sam. No? So, at least, medyo maganda pakinggan. Kaya pagdating sa labas sa bansa, kung gusto nyo paguhin ang pangalan nyo, pwede naman siguro, baliktad din, binabaliktad no? Alam ko may tinataguan siguro. Binabaliktad, yung profile pic, huwag nyo lang paguhin. Kailangan, kung ang profile pic mo, mukha mo talaga, huwag mong baguhin. Huwag mo lang lagyan ng mukha ng pusa, mukha ng aso, ng teddy bear. Kasi pag in case of emergency, hindi mo masisisi ang pamilya pati agency mo kaya hindi ka na matitrace pagdating doon. Kasi iba na ang mukha mo, iba pa ang profile, yung profile pic mo, iba pa, baliktad pa ang pangalan mo. Ma'am, ikaw ba binabaliktad mo pangalan mo? Hindi naman. Ikaw ma'am, hindi naman. Okay. Kasi iba sanay sa baliktaran ng mga pangalan. Dapat huwag mong sanayin kasi mahirap pagdating. Di ba nasabi kanina ni Mr. Bong, anong sinabi? Bakit ka nandito? Bakit ka nagpilos? Kung importante, ang purpose, maihanda ang inyong mga sarili, no? Sa panibagong hamon na kakaharapin, pagdating sa labas sa bansa, hamon at mga pagsubok na kakaharapin mo. First timer, may mga pagsubok pala at hamon pagdating sa labas ng bansa. Kaya kayo dumadaan sa pilos. No? Kaya ako nandito, just in case of emergency. No? Sir, alam mo ba, kung may parating na emergency, alam mo ba, yung symbols o sinyalis na pag-emergency, alam mo ba yan, sir? Sabi ni isa dito, pag nagwangwang. Okay. So, kamusta? Okay kayo? Okay naman kayo? Ready na kayo? Okay. Sana ready na. Hindi na ako magbukas ng projector kasi pag magbukas, kung mag-flash pa ako diyan, no, mas lalo tayong mataglan. Kasi noon, pag nag-talk ako, actually si Mr. Bong, wala pa yan dati, no? Wala pa yan sa Pitos. Kasi abroad yan noon, no? Yan. Abroad yan noon. So, itong Pitos dati wala pa to. Ako'y nasa servisyo na. Nasa loob ng 2 dekada na po ako. Ito wala pa to 2 dekada. Ako nasa 2 dekada. Sa pagtulong sa may mga problema ng computer. Na? Kaya ako nandito. No? Kaya dapat magiging handa na. Okay? Nabanggit kanina, mga hamon, pagsubok na kakaharapin kung pagdating sa labas ng bansa. Ano pa? Marami pa doon nabanggit kanina. Yung lahat ng ipinagbabawal, yung do's and don'ts, nabanggit din ba ni Mr. Wong? Yes. Yung pagtanggap ng mga padala, nabanggit din ba? Yes. Noon, bawal ang padala, ngayon pwede na tumanggap. Bakit? Sabi niyo ba? Hindi na yata tumanggap kasi nakakalabas din naman eh. Lahat na nahuli eh. Nakulong na, nakalabas pa. Okay. Bakit? Anong mayroon doon? Bawal tumanggap. Hindi mo alam, yung pinapadala sa'yo, mayroong kontrabando. Tama? Yan. Napakahirap. Mabuta na si Jean Biluso, nakauwi. Eh kung hindi si President Marcos, ang presidente, hindi makauwi ng Pilipinas yun. Kasi bakit? Lifetime imprisonment kasi yun. Di ba? Mabuti lang may president tayo ng mabait ngayon. No? May vice president tayo ng mabait ngayon. Ayos ba? Huwag mo nilang bilahin yung sa iba. Yung iba na pinapaaway yung presidente natin ng vice president. Hayaan mo na lang sila. Ha? Ang importante, nakapokus kayo ngayon. Aalis para magtrabaho sa labas sa bansa. Bakit? Kahit sino ang nakaupo, no? Sa ating bansa, wala ka namang pakinabang doon. Sakit lang sa ulo ang abutin mo. Pag manood ka ng social media, puro ng sakit. Mabuti lang siguro, doon ka lang mag-focus sa YouTube channel ko. Masaya ka pa! Tama? Magno? Parang puro lang patawa. Pero, no? Parang jokes lang. Pero, ay totoo. Di ba? Okay. Kaya ako nandito just in case of emergency. Nagtanong na ako kanina kung sinong ex-abroad, mayroong ex-abroad, no? Mas marami ang first-timer. Kung magtanong ako kung masarap buhay o FW o hindi, ang sagot ng mga first-time, ng mga ex-abroad, hindi. Bakit kaya? Ganito kasi. Unang alis mo pa lang, dito sa Pilipinas, guys, unang alis mo pa lang, no? Di ba, ihatid ka ng pamilya mo sa airport? Di ba? Nakita na kung saan kayo sasakay, nakita nyo? Yung sasakyan nyo? Yun na yun ang sasakyan nyo. Pero sisiguraduhin nyo, makakarating kayo doon. Kasi bakit? Ang iba sa sobrang tuwa,
No? Sinabi na 3 hours before ng flight, nandoon ka na sa airport, na late. Wala na mapagtanungan. Ang purpose doon, makapagtanong ka. Baka hindi mo alam. Meron ka pang gustong itatanong, makapagtanong ka sa airport personnel at sa mga security personnel. Bakit? Hindi ibig sabihin, kumpleto ka na sa mga documents, okay ka na. Dahil wala ka ng oras, gusto mo pang magtanong, ay napagbigyan ka lang. Mali pa lang pinasukan mo. Nakasakay ka din ng plane. Pero in-expect mo, makakarating ka sa paroonan mo, tama? Kaya magtaka ka, ang narinig mo, 9 hours ang flight. Magtaka ka, sobrang bilis. Iba yan, abroad. Nagulat. Kasi, yung last 2 minutes ka na eh. Nakasakay ka ng plane, magtataka ka, bakit ang bilis ng flight ngayon? Dati-dati, 9 hours to 10 hours. Ngayon, 45 minutes lang. Diba? Kasi kulang ka na sa oras. Hindi ka na nakapagtanong. Pagdating, text ka na agad sa mga mo sa buhay. Mahal. Mali pa lang sinasabi nila eh, na 9 hours. Mahal. Alam mo, ilang oras lang ang flight ko ngayon. Iba na talaga ngayon. 45 minutes lang. At ito na. Iba talaga dito sa Saudi, mahal. Bakit? Kung dati-dati, wala itong mga to, yung mga maganda ng tanawin. Ngayon mayroon na. Paano nangyari to? Kung ano mayroon sa Pilipinas, mayroon din dito. Pag tinanong ka ng mahal mong suway, ano ba yan? Mahal, ang ganda dito. Ang daming chocolate hills. Ha? Hindi mo alam ang bagsak mo. Ano? Buhol na pala. No? Pwede ba yung mangyari sa'yo? Dapat, kung anong sinabi sa Pilos, dapat tandaan nyo. Kaya, mamaya, after ko mag-exam ako, malaman ko kung may natutunan kayo. Kasi kung wala kang natutunan, pag nag-exam ako ng 1 to 50 items, kasi ang passing score 149, may isagot kayo. Pag wala kang naisagot, ibig sabihin, wala kang natutunan sa pinag-lecture kanina ni Mr. Pumito. Exam pa tayo, hindi na. Hindi na. Actually, lahat naman ay mapag-usapan. 49 na ito na. Diba? Pag walang, hindi pumasa, walang Pilus certificate. Madali ako pag-usapan. May tip ako pagdating sa exam. No? Ako magturo ako dati sa school. May tip ako. Bawal magpuligo. No? Nung mag-aaral ako ng college, bawal mahupya. Ako lang ang mahupya. Bakit? Kaysa bubagsak ka. Hindi, jokes. Okay! Exam pa hindi na. Ma'am, at least sinabi mo kanina, hindi mo pa naranasan yung sobrang hirap, sakit, no? Pero sobrang sarap naman, ipapaliwanag ko sa iyo. Paalis ka ngayon, hinatid ka sa airport, doon mo na maramdaman ang sobrang hirap at sakit, no? Bakit? Lungkot, kasi mapalayo ka na sa pamilya mo. Tama? Dahil mapalayo ka na, wala kang magawa kasi yan ang pakay mo. Aalis para sa pamilya mo. Gawin mo lahat para sa pamilya mo. Tama? Yes, sir. Kung hinatid ka na doon, gusto mo bumalik pa, nakapasok ka sa boarding gate, hindi ka na pwedeng lumabas pa. No? Hanggang sa makasakay ka na ng plane, no? Hanggang sa unti-unti na umangat ang plane, no? Gusto mong sumilip sa may bintana na sinabing bawal pumunta doon sa upuan ng iba, kailangan naka-steady ka lang dyan. Gusto mo pang sumilip doon sa may bintana at ipag-agawan ka pa ng upuan. Ako dyan ang nakauna kanina eh. ang purpose mo pa, sisilipin yung mahal mo sa buhay kung nandun pa sa ilalim ay hindi mo naman makita. Tama? Yes. Hanggang sa pagdating mo doon sa labas-labasan, wala kang ibang maisip, kinabukasan magtrabaho ka na. Habang ikaw ay nagtatrabaho, doon, gulo ang pumapasok sa isipan mo. Dahil medyo magulo at pagod ka na after ng work, unang araw pa lang, sobrang sama ng pakiramdam mo. Gusto mong tumawag sa mahal mo sa buhay,
at humingi ng pagkain, para may pag-servan ka ng pagkain, wala kang matatawagan. Ang ginawa mo, self-service na lang. Tama ba? Hindi sabihin, sarili mo na lang kung gumagalaw para sa sarili mo. Makaluto ka ng pagkain, kumakain ka, ang lungkot. Ang sarap ang sama ng pakiramdam. Pero may isang bagay ka na naisipan. Kasi malayo ka sa mahal mo sa buhay. Gumawa ka ng paraan. Naisipan mo yung cellphone mo, tinawagan mo sila. Habang tinawagan mo, kumakain. Hindi lang tawag, nakapag-isip ka pa na mag-video call. Nung mag-video call ka, nakita mo siya sa cellphone. Nakita ka rin niya. Kaya lang problema, nung biglang mag-brown out, nawala siya. Nawala ka rin. Tama? Yan ang pinakalungkot. Pero, pagdating ng sahod, naisip mo, babawi na lang ako. Nung magpadala ka, anong naramdaman mo? Di ba sobrang sarap? Sa lahat ng sinabi ko doon kanina, may masama ba? Wala. Yan po ang puno at tulo ng aking kwento. Magpadala ka, ang sarap ng pakiramdam mo, sila masarap din ang kanilang pakiramdam. Ang tanong, sino ang may masarap na pakiramdam? Ikaw na nagpadala o sila na tumatanggap ng padala mo? Sila na tumatanggap ng padala mo. Bakit? Ang nasa isipan nila, wow, may kasunod pa to. Tama? O hindi? Tama. Tapos, nung magtrabaho ka naman ulit, tuloy-tuloy, hindi pa nga umabot ang 15 days. Panay na ng text sa'yo, tawag na ng tawag. Hindi nila alam, 1 month after ang sahod doon. Saka magpadala, paliwanag mo sa kanila, mahal, 1 month after ako magpapadala, hindi by month or 15 days after. Kasi kawawa, maraming ganun. Kaya nangyari sa katulitan ng pamilya sa Pilipinas, tawag ng tawag, no? Doon na rin niya naramdaman na ang hirap din pala talaga pag kinukulit na. Akala nila masarap ang buhay OFW, no? Pagdating doon, bugbog sarado ng katawan, no? May nangungulit pa. Inupa na ang cellphone ang pamilya. Kaya kadalasan, no? Dahil inupa na ng cellphone, nagkaroon na ng lamat, no? Nagkaroon ng lamat ang kanilang pagmamahalan. Kaya nung mangyari, hanggang sa matapos ang kontrata, umuwi ng Pilipinas. Nauwi pa sa Dimandahan. At nauwi na sa Hiwalayan. Kaya kung bakit maraming OFWs na broken family. Ingat, kaya hindi po masarap buhay OFW. Kaya ako nandito. Kasi in case of emergency, may problema man sa bansa, sana huwag niyong kalimutan. Ibibigay ko ang number sa inyo mamaya, pero bago na, ako'y magtatanong. Sinong ex-abroad na umabot na ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years, 15 years. Mayroon 15 years, 10 years. Thank you. 10 years si ma'am. Anong work po doon, ma'am, sa labas ng bansa? Domestic welfare. Kayo, ma'am? Domestic welfare. Ma'am, may anak? May anak, ma'am? Ma'am, may asawa? Wala kang asawa? Paano ka nagkaanak? Ma'am, may asawa? Yes, Kumpleto. Ilan? Okay, isa lang asawa mo. Nung nakaraan, tinanong ko, ma'am, may asawa? Sabi niya, sir, malapit na. Kasi, yung mga asawang lalaki, mga abusado, nagpapadala yung asawa sa Pilipinas. So, siya, sobrang sarap ng buhay, si Mrs. Nagpakahirap sa labas ng bansa. Kaya medyo mahirap talaga, ma'am, no? Hanggang ngayon, wala ka ng asawa, ma'am. Gusto mo? Kaya ilang taon ka na ba? May asawa? Meron. Ilan? Oh! Huwag natin pag-usapan, ma'am. Ngayon, ganito. Magtatanong lang, ha? May nais akong ipaalam sa inyo. Sa buhay OFW, dapat maging matatag kayo. Dapat! Kung ano!
Ang napag-usapan kanina, may apply nyo. Okay? Walang pinipili. Ang problema, mapa-household, mapa-skill, ang mga OFWs, mapa non-professional, mapa sa professional, maraming nagkaroon ng problema. Doktor, engineers, nagka-problema. Nurse, nagka-problema. Hindi lang household worker. No? Ang iba dyan, hindi pa nakaalis, nagka-problema. Tama? Yes. Ini-expect na after magpidos, may certificate na ako, after magpidos, naghintay ng ilang buwan, hindi pa rin nakaalis. Kaya ako yung magtatanong. So, handa na ba kayo? Handa na. Ibayan nyo ang loob nyo. Kasi bakit? Anong sinabi? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. No? Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Pag sumuway ka, pag hindi ka marunong kumayod sa kanilang mga ano doon, ha? Kung anong batas mayroon sila doon, no? Mananagot ka. Mayroong kasabihan. Ha? Ignorancia legis. Nimini is usap. Pang ano yan? Pang low term lang yan. No? Pag sinabi ignorancia, ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, hindi ka exempted. Hindi ka excuse doon. Pag nagkaroon ka ng problema, mananagot ka pa rin. Kaya sabihin mo, ano ako, inosente ako, mananagot ka pa rin. Hindi dapat maging maingat. Ngayon ako'y magtatanong. Mabilis, no? Mabilis, no? Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Okay. Ako'y magtatanong. Kasi batas na ang pag-usapan natin ngayon. Ayaw ko na nakaupo ka dito, tumanggap para ng certificate, hindi ko alam, biktima ka para sa labas. Na? Pinagpilos ka, pero biktima ka para sa labas. Na? Okay. Batas ang pag-usapan natin. Pero magtatanong lang, kamusta ang excitement kay Mr. Pong kanina? 100% ba? Nasa 100% ba? Yes. Okay. Sana pagdating sa part ko, hindi mababawasan yung excitement mo. Kasi bakit? Tuwing may katanungan ako at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100% yung na-excitement. Kaya ngayon, ihanda mo ang sarili. Kung kanina, no? More on, ano yun? Tawag to. More on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Bakit ko sasabihin? Gusto ko lang malaman ninyo, pero hindi ko kayo i-discourage na huwag mag-abroad. Ipakita ko lang siya, i-picture out ko lang kung anong mangyayari at ito, yung mga proseso. Pag pinasok mo ang pagiging buhay ko. Kaya ako'y magtatanong ngayon. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng inaantok at gutom, mabubusog. Lahat ng antok, gising. Pagdating sa parto. Kaya huwag kang paantok-antok dyan. Bakit? Pag nakita kong nakapikit na ang mata mo, normal lang. Bigla nang aangat yung puwet mo sa imuan. Okay, magtatanong na. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na ako. 15. Sino ang hindi niya nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 16. Mayroong hindi. Ano mas marami? 15 o 16? Pero kung tumaas ng kamay yun, mas marami pa yung hindi nakapag-sign ng kontrata. Sa hindi nakapag-sign ng kontrata at hindi tumaas, sa hindi tumaas ang mga kamay, dalawang tanong ako, sino nakapag-sign at hindi nakapag-sign. Pero may hindi tumaas ng kamay. No? Ang tanong, sa mga hindi tumaas ng kamay, ito lang ang tanong ko. Ano kayo? Sabi na iba dyan, nakatingin lang sa akin. Bakit alam ko? Bakit alam bitaw? Yung salita na yan, Latin. No? Bakit kami, Sir Sam, nagtatanong? Dahil gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, ito ko. Para malinawan kayo. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pilos, guys, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Totoo?
Sa mga ex-abroad, tama? Hindi? Tama. Sabi ng iba dyan, ha? Bakit kami Yeah. May ibig sabihin, May tanong. bawas na ang excitement mo ng 20%. Sabi ng iba, ano ba yan? May alam pa silang pagpitos-pitos sa akin. Sabi ng iba, bakit? Ikaw ba kami gano'n naman? Ngayon, dapat nakapag-sign na ng kontrata bago magpidos. After magpidos, dapat ikaw ay siguradong makaalis na. No? Bakit? Nasa batas po yan. Ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isa, dapat 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply at nag-isa, dapat na-deploy na ang isang OFW. Na dapat, wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Sabi niya, oo nga. Kami, tinuwas na bakit nandito pa rin. Gano'n. Nagka-problema. Kaya minsan dito, ang iba, bigla na lang lumalabas. Hindi mo lang nagpapaalam sa akin. Yun na yan. No? Tapos sa tawag na para sa labas. Ma'am, bakit? Tagal na parang nagkakatawa, no? Pero totoo yun. Hindi ako nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. 60% na lang. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Kasi iba hindi na nakapagpirma ng kontrata, nakapagpidus. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Tama. Sabi ni ba? Oo nga, tama. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Ang iba tahimik lang. Diyan, bakit kami? Sobrang laki. Yung ibig sabihin, marami kang pera. At kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa 60%. Ang natira is 40%. Sabi ni ba, mabuti na lang. Nandiyan si Mr. Sam. Oo nga. Okay. Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar. Saan dapat? Sa loob ng agency. Sabi ni iba dyan minsan, bakit kami Jollibee? Sabi ng katabi niya, oo nga. Bakit kami? Sagot ng isa, at least pinamirinda tayo. Ang pinamirinda sa'yo, hindi niya pila yun. Pila yun. Ang purpose lang, makonvince ka. No? Na makaalis. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. Sabi niya iba, ano ba ito? No. Kaya magtatanong lang. Lagi akong nagtatanong. Ang tanong, sagot kayo ba? Tuloy, hindi. Sabi niya iba, sabi niya iba, pag sabi ko, sumagot ng pinakabalas, tuloy, hindi. Ang sagot niya iba, tuloy! Pero siniko ang katabi, ikaw. Ang tanong ko, isigaw niyo, tuloy hindi? Tuloy! Isa pa! Tuloy! Isa pa! Tuloy! Yan ang gusto ko makita sa isang katangian ng isang OFW. Para matapang. No? Kaya dito, ang tinanong ko lagi, ano gusto niyo? Tuloy hindi. Masagot niyo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko, walang pangatrasan, parang rarito. Okay! Tuloy. Last. Nakatanong lang. Last. At, pag nagbayad ka, dapat, ano mayroon? Resibo. Dapat ay may kapula. Resibo. Sabi ni ba? Resibo. Gcash pa. Yan ang nangyari sa kwento ni Mr. Bong kanina. Ilan sila? 12.
dapat may resibo. Dapat hindi bangko. Dapat hindi GCash. Dapat sa loob ng agency. At kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawasan. Wala nang natira sa'yo. Mr. Sam, bakit alam mo yun? Yan ang trabaho mula noon hanggang ngayon. Yung pagtulong, pag-action sa mga biktima ng illegal recruiters at sa mga human traffickers. Yan pagtulong. Kaya kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. Ano ba das? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakakulong, nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas niyan, non-billable offense. Kaya dapat ingat. Mr. Sam, bakit alam mo yan? Yan ang trabaho ko. Kaya minsan, pag pinaikot ko ang kamera ko, yan, pag pinaikot ko, at pag may tinapatan dyan at biglang nag-blink, ibig sabihin, positive. Yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuhuli sa loob. Kamukha lang pero hindi naman nag-blink. Negative. Swerte nyo. Negative. Ay naiintindihan? Masarap? May natutunan, no? Yes, yes. Oh, pag biktima ka sa labas, maraming gumagamit ng pangalan ng agency, guys. I-inform ang inyong agency, ha? Ayaw ko na nagtaglaw ng suspect, saka mo pa in-inform ng agency. Ginamit ang pangalan ng agency madidiin doon. Kaya dapat i-inform ng agency. Bakit? Kasi pag nahuli yung suspect sa labas, pag nahuli at nakulong yan habang buhay, yung kausap mo doon sa agency, ginamit ang pangalan ng agency, ginamit ang pangalan niya, accessories of the crime po siya. Pwede na siya makulong habang buhay. Apektado ang pangalan ng agency, kawawa naman. Di ba? Pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate. Kaya dapat magiging aware. At least may natutunan. Ingat kayo sa labas. Akala nyo, snatcher lang ng drogot lang. Mas matindi ang illegal recruiter, mga scammer. Kasi i-convince ka sa pamagitan ng online, Facebook, no? Messenger. Mas matindi yan pag kumana, daan-daang libo, milyon pa. Last month lang, nandun ako sa Laguna. May subject ako noon, 280,000 naman ulit. Isang complainant lang. Sa kabila, ilan sila? Ang dami nila, halos taga Isabela, Laguna, Cavite, Pangasinan, nadali ng tag-80,000. Ingat sa online. Pero kung nandyan lang, pag tinuro mo, kahit sino yan, no? Kahit sino yan, wala yung magawa, kundi balik ka. O, ingat kayo. Sa labas ng bansa, may nangyari, pag may problema, pagbabago, akala sa Pilipinas, pagbabago, doon sa labas ng bansa, yung inaasahan at inaasam-asam mo ngayon na magiging sahod, akala mo itong sahod mo, hindi pala nasusunod, iyan po magiging agency. Akala mo nurse ka, yung pala hindi ka naman na nurse, masasabihin lang sa inyo, ay, okay lang yan, at least nasa hospital naman kayo. Ang trabaho mo pala, housekeeping, no? Ingat ha. Sales lady, nagiging janitor, ayos, di ba? Call center, tapos, kung ano ang ginagawa, ingat. Driver, naging janitor. Engineer, naging laborer, no? Ingat ha. Binuksan ko ng isipan nyo para maging aware kayo pagdating sa labas sa bansa. Yun nabanggit kanina ni Mr. Pong. Pag may problema, i-inform inyong agency. Pag nahirapan kayo, kasi bakit? Hindi kahit sino-sino. Bakit? Makarating kayo doon, babalik din kayo eh. No? Babalik din kayo sa agency nyo. I-inform ang agency, sabihin kung anong totoo nangyari, at makipag-usap ng maayos, sabihin kung anong totoo, huwag magsisinungaling. Bakit? Maraming nakulong sa sinungalingan guys, pwede kang biltaan. No? Ngayon, i-inform ang agency. Kaya Mr. Sam, paano? Nahirapan kayo pumunta sa agency. Ano gagawin namin? Kaya ako nandito eh. May number ako ibibigay sa inyo, ang 048093970 at 096351540. Pwede kayo mag-text doon o tumawag. Pag nag-text ka, o tumawag ka, pag nag-text ka, pag sinabi mo sa akin, "Hi Mr. Sam," ang sagot ko sa iyo,
Hello. Kahit hating gabi, no? Hating gabi, walang problema. Ang number niyan, magtatanong, sino ang makakausap niyo? Walang iba kundi ako. Ma'am, ako ang makakausap. Hayaan mo. Huwag kang mahiya. Pagisingin ako. Kahit hating gabi, gigising ako para sa'yo. Tama? Number niyan. 0948-799-77. Medyo mahirap talaga. Mamaya, ibigay ko sa inyo. Bakit? Mrs. Sam, ano gagawin mo? Ako ang katok sa pintuan ng agency, makiusap, magmakaawa doon sa inyong problema. Ayos ba? Yes. Sanay ba? Halatado mo ba? Marunong magmakaawa? Subukan mo. Napahirapan mo ako. Hindi, nangangatok lang ako, pero ganun pa rin. Hindi ko tulad ng iba na pumura. Buksan mo ang agency mo. At kailangan, no? Pag hindi mo buksan, pasarado kayo kami. Hindi po. Sa akin po ganito. Pagbukas, magandang hapon po. Ha? Yan lang ako. Dala-dala ako lang ang tungkod ko. Magandang hapon po. Pero habang nakakatok ako, nakatingin niyan sa tripod ko. No? Hindi kasi ako katulad ng iba na may kasama pangharas pa rin ako. Di lumas